Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6941-6960. Kabanata 6,941. Lizzie ay tiniyak, huwag kang mag-alala. Kahit na magpakita si Thea, baka hindi niya kami makilala. Tama siya. Kahit na magpakita si Thea, imposible para sa kanya na makita sa pamamagitan ng aming disguise. Pagkatapos ng lahat, nilinlang namin ang 2 pinakamataas na espiritu at ang 5 mga emperador ng landas. Agad na napalaya ang puso ni James. Nagmamalasakit si Morgoth, darating siya. Naglalakad ng diretsyo sa amin. James, mabilis na matalo ang iyong puso. Nag-aalsa ka, di ba? Nagulat si James nang maramdaman niya ang pamilyar na figurine na dahan-daang naglalakad papunta sa kanya. Ang isang misteryosong diyosa ay nagsusuot ng isang snow white na balabal at puting belo, na sumasalamin sa isang kaakit-akit na aura. Ang kanyang mga damit ay lumipad, at ang kanyang buhok ay sumayaw. Habang pinipiga siya sa karamihan, ang iba pang mga kababaihan ay agad na mukhang hindi pangkaraniwan. Kahit na siya ay natatakpan ng isang puting belo, ang kanyang aura ay katangi-tangi at agad na napukaw ang lahat na naruroon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumigil ang babae. Pagkatapos, tiningnan niya sina Morgoth at James. Sa gitna ng chatter at aktibidad ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang, biglang tumahimik ang isang mapang-akit na diyosa na si Gaze, ang kanyang titig na nag-aayos sa Morgoth at James. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay lumipat sa Yaeria at Lysia. Tila nahawakan niya agad ang isang bagay at dahan-daang lumapit sa mesa kung saan nakaupo sina James at Lysia. Umupo siya at sinampal ang isang mahabang taybak sa mesa. Ang aura na kanyang pinalabas ay napakalakas na kahit si Morgoth, na nagbabalak na maglaro ng isang trick kay James, ay agad na natakot. Agad niyang itinulak ang magandang babae na nakaupo sa kandangan. Tandang padamdam. Ang magandang babae ay natitisid at nahulog sa lupa. Tumawa ang lahat matapos makita ang kanyang pagkahulog sa mukha patungo sa lupa, na nagsisimulang bamulong. Ang Sylphic Templo ay matagal na nawala, at gayon pa man ay nagpapakita si Beatrice at napahiya ang kanyang sarili. Gaano kahihiya, panipi? Hoy, hindi mo masabi iyon. Ang Beatrice ay isa sa mga magagandang kababaihan sa Zymergy at perpekto bilang isang kasosyo sa paglilinang. Pinakamaganda. Tingnan mo ang babaeng iyon doon. Iyon ang tinatawag kong isang walang kapantay na kagandahan. Tingnan mo ang magandang batang lalaki. Siya ay tulad ng isang scumbag, na nahuhulog para sa bawat babaeng nakikita niya. Ito ay likas na pag-uugali. Gusto ko ng reaksyon sa parehong paraan sa pagkakaroon ng isang magandang babae. Ginagawa niyang average ang lahat ng iba. Ano ang alam mo? Sa pagtatapos ng araw, siya ay isa pang babae. Ano ang kabutihan ng kagandahan ng walang lakas? Ang gwapong tao ay medyo isang bagay. Naaawa ito na hindi natin siya mapaglangkuran. Panipi. Huwag kang mag-alala, mga batang babae. Kapag naging mas malakas tayo, bibigyan natin siya ng isa-isa. Agad na sumabog ang mga kababaihan sa pagtawa. Samantala, nadama ni James ang isang pag-agos ng pagkabagot habang tinitingnan niya ang magandang babae sa puting balabal na nakaupo sa tapat niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bata na nagkamali at naghihintay na parusahan ng kanyang mga magulang. Tumayo si Lysia sa tabi ng awkwardly, ang kanyang tingin na alternating sa pagitan ng magandang babae, Morgoth, at James. Sinabi ng magandang babae, pasensya na, dapat kong masira ang sandali. Hindi ito sinasadya. Nagulat, nagmadali si James na umiling-iling at sumagot, hindi. Hindi iyon totoo. Sinira mo ang kanyang sandali. Ang mga kalalakihan na nakakaakit ng mga kababaihan ang pinakamasama, nakipag-ugnay si Lysia, pagkatapos ay biglang nakaupo sa tabi ng magandang babae. Tumingin sa kanya ang babae at ngumiti ng mahina. Si Lysia,
na nakilala bilang Yeria, ay agad na nagsimulang magbuhos ng tsaa para sa magandang babae. Gayunpaman, itinulak ng magandang babae ang teacup. Sa susunod na sandali, isang boses ang sumasalamin sa isip ni Lizia. Si Yeria at ako ay mga kaaway na may mortal. Dapat tayong magalit sa bawat isa. Nagtatago ka ng maayos, kaya hindi na kailangang ilantad ang iyong sarili. Agad na sumagot si Lizia sa telepathically, paano mo nalaman na kami? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,942. Tumugon ang telepathically, ito ay isang lihim. Inaakit ni James ang lahat ng mga bubuyog at butterflies na ito sa kanya. Mananatili ko ang account na ito sa kanya ng mas maaga o huli. Habang nagsasalita, tumayo si Thea, inagaw ang teacup mula sa kamay ni Lizia, at ibinaba ito sa kanyang mukha. Hindi yun sapat upang lokohin ako, asong babae. Ibabad ng tsaa, likas na kinuha ni Lizia ang 2 hakbang pabalik sa pagkabigla. Sa susunod na sandali, agad niyang hinawakan ang sitwasyon at tumawa. Huwag kang maging walang utang na loob, gobernador ng Yin. Hindi ko akalain na ikaw ay matapang na magpakita. Dahil narito ka, huwag isipin ang pagtakas. Ikaw lang. Malamig ang snort ni Thea at biglang pinakawalan ang isang makulay na puwersa sa Lizia. Agad na hinawakan ni James si Lizia at lumayo. Ang pag-atake ni Thea ay tumama sa posisyon kung saan si Lizia ay ilang segundo lamang. Ang isang malakas na pagsabog ay naganap, na nagiging sanhi ng pag-iling ng marahas. Ang pagsaksi sa gayong kakilakilabot na kapangyarihan, ang grupo ng mga manunood ay agad na itinapon sa isang kaguluhan, kapwa nakakatakot at nasa sabik. Nagulat sila na ang magandang babae sa puting balabal ay ang gobernador ng Yin. Agad na naisip ng lahat ang posibilidad na ang kanyang asawa, kasama ang 2 powerhouse na nagpukaw ng kaguluhan sa Zymergy, pumatay ng ilang kataas-taasang nilalang, at nakuha si Yeria, ay nagpakita rin. Kung iyon ang kaso, tiyak na matutugunan nila ang kanilang kapahamakan. Si Lizia, na nakilala bilang Yeria, ay sumigaw, patayin mo siya, Morgoth. Sandig na natigilan si James sa pagliko ng mga kaganapan. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang mga paa ngunit nag-atubiling kumilos. Bagaman alam niya na ito ay isang kilos sa pagitan ng 2 kababaihan, hindi pa rin niya maihatid ang kanyang sarili upang salakayin ang kanyang asawa. Traitor ka, sumulyap si Thea kay Morgoth, pagkatapos ay umungol, ang aking asawa ay mabait sa iyo at tinatrato ka bilang isang kaibigan. Gayunpaman, tinulungan mo si Yeria na makatakas. Ngayon ay markahan ang pagtatapos ng iyong pag-iral. Panipi. Matapos magsalita, ang katawan ni Thea ay nag-flickered, at maraming mga clones ang material. Ang mga nakasisilaw na ilaw ay agad na nag-iilaw sa paligid. Tumalon siya kay James at inatake. Si James, sa kabilang banda, ay maingat na ipinagtanggol laban sa kanya. Upang maiwasan ang paglantad sa kanyang sarili, hindi siya pumihil sa paggamit ng kanyang supernatural na kapangyarihan. Sa halip, inutusan niya si Morgoth na atake ngunit paulit-ulit na binalaan siya na huwag saktan si Thea. Ang labanan ay tumagal sa walang bisa, na kumalas sa paligid sa bawat mabangis na paghaharap. Kapag malapit na sila, agad na binalaan ni Thea, dapat kang umalis agad. Ito ay isang malaking bitag. Panipi. Matapos ang isang panandaliang pagkabigla, tumawa si James, kung narito ang aking asawa, natural na dapat kong sundin. Bakit ka naging matigas ang ulo? Hindi ko naayos ang punto sa iyo para maakit ang napakaraming kababaihan. Sa itaas nito, hindi mo nais na makinig sa aking payo ngayon. Sinabi ni Thea, maliwanag na hindi nasisiyahan. Nagulat, sumagot si James, alam kong nakuha mo ang lahat ng pamana ng pilak, at ang iyong lakas ay tumaas ng malaki, ngunit kailangan mong pumunta sa pag-iisa upang linangin ngayon. Malalaman kita muna bago iyon, sagot ni Thea, na nagmamadali sa bilis ng kanyang pag-atake. Inilabas niya ang isang pagsabog ng mga suntok at sipa, na sinamahan ng mga banal na ilaw. Hindi magreaksyon, si James ay kumatok. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo habang siya ay natitisad pa atras, tinitigan si Thea sa matinding pagkabigla. Nagreklamo si Morgoth, alam kong sinabi mo sa akin na huwag saktan siya, ngunit sa kanyang lakas, baka hindi man tayo maging isang tugma laban sa kanya.
Nagulat si James ngunit lihim na nasisiyahan sa kasalukuyang kalagayan ni Thea. Naramdaman niya na ang malevolent na enerhiya sa loob ng Thea ay nalinis at pinalitan ng dalisay na enerhiya. Pinatunayan nito na si Silver ay nakatulong sa kanya at pinayagan siyang bumalik sa kanyang natural na estado. Bilang karagdagan, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Natuwa siya na maprotektahan ni Thea ang sarili dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Kahanga-hanga, tulad ng inaasahan ng huling nilalang na mabuo mula sa Xyloria Aura. Ang isang mapang-akit na boses ay lumubog sa walang bisa. Sa susunod na sandali, isang binata sa isang kulay abo na balabal ang lumulutang, na nagpoposisyon sa kanyang sarili sa pagitan ni Thea at James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6943. Ang pagiging mahaba, dumadaloy na buhok, kapansin-pansin na kagandahan, at walang kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nagpukaw ng isang kaguluhan sa mga nasa paligid niya. Lumilitaw na nakatagpo kami ng Zorion Darkwood, ang mahiwagang batang master ng Eastwind Temple mula sa 39 na langit. Ito ay sa kanya. Ang mga alingaw-ngaw ay na-trailing niya ang nakamamanghang ranggo ng Soma Declan sa 300 mga Enterpok, na naging pangalawa upang maabot ang Declan Mahayana pagkatapos ng Wesley Shepherd. Alam ko ang tungkol sa kanya. Palagi siyang naging isang figure na may misteryo, bihirang makita sa ilalim ng 40th langit. Siya ay tinawag na anomalya ng mga landas. Paano napansin ng gayong batang powerhouse sa ilalim ng 40th langit? Ang 49 na langit ay napansin. At nag-recruit sa kanya ng matagal na ang nakalipas. Panipi. Kung gayon bakit siya bumalik upang makipagkompetensya sa amin para sa posisyon ng kataas-taasang landas? Well, siya ay mula sa 40th langit. Sa makatuwid, mayroon siyang isang karapat-dapat na pag-angkin. Sa gitna ng nakapalibot na chatter ng mga nilalang, pinahihit ni Zorion ang kanyang tingin kay Thea, na nag-aalok ng isang banayad ng ngiti. Ikaw ang una sa mas malaking realidad na nakarating sa Declan Mahayana. Bakit makisali sa mababang espiritu at mahina na babae? Iyon ay isang mantsa sa iyong reputasyon. Panipi. Ang mga ekspresyon ni James at Morgoth. Sino ang tinutukoy niya bilang mababa? Galit na nagtanong si Morgoth. Tumugon si James sa telepathically, ikaw, do. Panipi. Malamig na tinanong ni Lysia, kaya't ako ang mahina na babae. Hindi. Upang maging tumpak, ito ay Yeria, marahan ni James. Morgoth Sithead, mapahamak ito. Paano maglakas loob na ang hindi gaanong kahalagahan ng brat na ito na may ganitong pagmamataas sa ating harapan? Si James ay sumigaw, well, maaari mo ba siyang dalhin? Huwag kalimutan na kahit na nakakuha ka ng 80% ng iyong lakas pabalik, ikaw ay isang fragment na espiritu. Si Morgoth ay nag-retort, maaaring hindi ko magawa, ngunit hindi pa rin ako tumulong. Ikaw ang una sa mas malaking realidad na isinama ang 3 kayamanan. Dagdag pa, hindi ka pa ba natalo ng 2 emperador? Kinontra ni James, kung madali kong talunin siya, sa palagay mo ba papayagan ko siyang ipagpatuloy ang kanyang charade sa harap ng aking asawa? Biglang hangin na si Morgoth, hindi na tumugon. Tiningnan ni Thea sina Morgoth at Lysia na may makabuluhang titig. Gumagawa ka ng isang wastong punto. Ang mga ito ay mga ants lamang sa grand scheme ng mga bagay at maaaring ma-squash sa anumang sandali. Panipi. Tumawa si Zorion, pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Ikaw at pareho ako ay nasa Declan Mahayana at natural na nakahiwalay sa mga nilalang na ito. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Ipagpatuloy natin ng diretso sa pangunahing bulwagan. Ang pag-secure ng isang posisyon mula sa panghuli na landas ng Cosmienar ay isang bagay lamang ng pagsasalita ng ilang mga salita. Madali nating hilingin na maging emperador ng landas na namamahala sa 40th langit at sa ibaba. Sinuri ni Thea si Zorion at tinanong, oh, nilalayon mo bang makipaglaban sa akin para sa posisyon? Matapos na maabak, umiling-iling si Zorion at chuckled, matagal na kitang hinahangaan. Ibibigay ko ang posisyon para sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nag-apoy ng isang cacophony sa lahat ng karamihan ng tao na naruroon. Nagulat sila sa kanyang katapangan upang maging mapagmataas sa pagkakaroon ng napakaraming mga powerhouse mula sa ibaba ng 40th heaven. Maliwanag na wala siyang pakialam sa sinuman.
Kahit na, sina James at Lizzie ay nanatiling kamangha-manghang binubuo habang napansin nila ang hindi nagbubuklod na paningin. Sa hindi inaasahan, tumugon si Thea sa kanya ng isang ngiti at sinabi, "Kung tunay na nais mo ang posisyon, labanan mo ako para dito. Gusto ko itong patas at parisukat." Sa mga salitang iyon, nagsumite siya ng isang makabuluhang sulyap kina James at Lizzie. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. "Maghintay para sa akin, Yin Governor. Nagbabahagi kami ng isang kasaysayan, hindi mo ba naaalala? Hindi mo na kailangang kumilos ng napakalayo." Ang isang tagasunod ay nagtanong, nakakakuha ng Thea at Zorayon habang pinapasok nila ang palasyo ng batas. Nagpalitan sina James at Lizzie ng mga bemused gazes. Pumunta si Morgoth, interesado siya sa iyong asawa, James. Hindi mo ba siya makukuha? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,944. James ay hindi tumugon. Malumanay na sinabi ni Lizzie, ang kanyang pinagmulan at hangarin ay hindi pa alam. Mas mahusay na maging maingat. Si Morgoth ay nag-retort, maingat. Ang kanyang asawa ay malapit ng makidnap. Paano pa rin siya matatawag na isang tao nang hindi bababa sa pagpatay ng ilang mga tao upang gumawa ng pahayag? Dahil hindi mo mailantad ang iyong disguise, pagkatapos ay ibalik ang huling ng aking espiritu at hayaan mo akong patayin. Tiyak na ibabalik ko ang iyong asawa. Si James ay nanatiling walang malasakit. Hinimok ni Morgoth na frantically, hindi bababa sa ibalik ang aking sibat upang maaari akong mag-plunge ng ilang mga butas sa kanya. Nagbabala si Lizzie, mas mahusay kang manatiling tahimik, Morgoth. Si Master ay may sariling mga plano. Bukod, si Zorayon ay wala kumpara sa ating Panginoon. Hindi makatuwiran na isipin si MS. Pipili siya ni Thea sa ating guro. Panipi, nagngangalit si Morgoth, ngunit ang totoo, sumama pa rin siya sa kanya. Nagambala si James, ito ay dahil gusto niya akong pilitin at dalhin ito para sa akin. Sina Morgoth at Lizzie ay parehong natigilan sa kanyang mga salita. Naturally, naniniwala sila na mahal ni Thea si James ng malalim at may gagawin para sa kanya, kahit na nangangahulugang mapanganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya kailanman isinasaalang-alang kung sasang-ayon ba ito ni James o ang posibilidad na siya ay lalabas na matagumpay. Si James ay maaaring gumalaw ng malaya at makatakas sa ilalim ng pamunuan ng espiritu ni Morgoth. Ngayon na siya ay nagpakita, hindi lamang siya maaaring umalis. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sinabi ni James, kailangan nating maghanap ng isang liblib na lugar upang lumikha ng mga bagong supernatural na kapangyarihan upang harapin ang mga sitwasyon sa hinaharap. Ipinapaalala ni Lizzie, ano ang tungkol sa Sloriatai Pearl? Walang makakakita kung ano ang nangyayari sa loob nito. Nang walang pag-aatubili, inilagay ni James ang kanilang grupo sa perlas at nawala ng walang tunog. Matapos bumalik ang karamihan sa tao, wala na sina James at Lizzie. Bigla, ang isang matandang lalaki na may puting buhok ay kumandat sa gitnang may edad na sa tabi niya at sinabing, mahalaga ang dalawa sa kanila. Ang paghahanap ng Morgoth at Yeria ay mahalaga para sa amin, mas mahalaga kaysa sa kompetisyon na ito sa isang posisyon, bigyang diin ng matanda. Naiintindihan ko, Ginoo. Naglagay na kami ng isang bitag sa loob ng 40th heaven. Walang makatakas, sagot ng gitnang may edad na. Pinilipot ng matandang lalaki ang kanyang puting balbas, tumanggo sa kasiyahan. Sa sandaling iyon, ang isang matandang babae na may isang tubo ay lumapit mula sa likuran. 2 beses siyang nag-cough, pagkatapos ay nakangiting, sumali tayo sa puwersa, Lord Gary. Tiningnan siya ni Gary at tumawa, Lord Priscilla, utos mo ang siyam na powerhouse sa ranggo ng Soma Declan. Ang iyong mga puwersa ay mas malakas kaysa sa atin. Ibinaba ni Priscilla ang kanyang tinig at sinabing, ngayon ay hindi oras para sa pangungutya. Ayon sa aking orihinal na plano, ang pakikipagtulungan upang mahawakan ang mga kalungkutan na maliit na fries ay magiging madali. Ngunit ngayon, kasama ang gobernador ng Yin at Zorayon dito, natatakot ako. Panipi. Emang sinabi ni Gary, kahit na sa lahat ng aming lakas, hindi tayo isang tugma. Itinaas ni Priscilla ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at sinabi, ang gobernador ng Yin ay sinusuportahan ni James, isang walang awa at malupit na demonyo na hinahamak si Zymergy. Kung hahanapin natin siya,
hindi ba tayo maglaro ng apoy? Dahan-daang ipinikit ni Gary ang kanyang mga mata at sinabing, pagkatapos ay dapat tayong pumunta sa ibang lugar at makahanap ng isa pang malakas na kaalyado. Biglang lumingon si Priscilla at tiningnan si Gary na parang hindi siya mabaliw. Panipi. Ang dalawang nagpalitan ng sulyap at pagkatapos ay naabot ang isang tahimik na kasunduan. Sa susunod na sandali, nawala sila ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,945. Pagkatapos ng pagpasok sa puwang ng Sloriatai Pearl, agad siyang nahati sa tatlo. Upang makatipid ng oras, hindi nag-aaksaya si James ng mga salita at nagkaroon kaagad sina Lysia at Morgoth. Kailangan niyang bumuo ng mga bagong taktika, supernatural na kapangyarihan, at nakakasakit na mga gawain mula sa kanilang labanan. Nilalayo niyang iwasan ang paglantad ng kanyang mga trump card at ginustong gumamit ng mga bago upang maipakita ang kapangyarihan ng tatlong kayamanan. Habang nakipaglaban sina Lysia at Morgoth, nakita ni James ang mga kumikislap na mga numero sa harap niya, na nakasisilaw sa kanyang pangitain. Si Lysia, ang kanyang pangalawang katawan, ay ginamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan, samantalang si Morgoth ay may ganap na magkakaibang estilo ng pakikipaglaban. Ang diskarte ni Morgoth ay kulang sa kahusayan o multa, na umaasa lamang sa matapang na puwersa at marahas na pag-atake. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ni James na bigyan si Morgoth ng kanyang mapang uyam na sibat. Sa kanyang pag-iingat na sandata pabalik, ang lakas ni Morgoth ay tumaas ng malaki, at ang kanyang mga pag-atake ay lumago ng mas mabilis, bahagyang labis na Lysia. Mula sa kanilang laban, sa wakas ay nakilala ni James ang isang pattern. Si Morgoth ay napakahusay sa bilis at lakas, habang ang Lysia ay napakahusay sa kawalang kilos at pino na martial arts. Gamit ang pananaw na ito, pinagsama ni James ang kanilang mga lakas at sumali sa labanan. Pinigilan niya ang Jozo Sword ng Lysia na may likas na enerhiya. Pagkatapos, nabuo niya ang isang sibat na may enerhiya na ito at inilagay ito sa lalamunan ni Morgoth. Nakikita ito, ang parehong Lysia at Morgoth ay lubos na nababagabag. Biglang sumigaw si Morgoth, anong uri ng kakaibang trick ito? Hindi ko ito tinatanggap. Ang Lysia ay nagbulong din, hindi yun tunay na paglipat, Master. Pagkatapos, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang tunay na paglipat, sagot ni James. Pagkatapos, isang nakasisilaw na banal na ilaw ang sumabog mula sa kanyang katawan at kumatok ang dalawa. Sa susunod na sandali, sinaksak niya ang kanyang kamay, at isang napakaraming mga banal na ilaw sa paligid niya ay nagbago sa maraming mga paniniil na sibat, mabilis na lumulubog sa paligid niya. Kasabay nito, malumanay niyang hinatak ang kanyang braso pabalik, at isang sibat agad na pumasok sa kanyang pagkakahawak. Siya ay nagtulak pasulong, at ang mga sibat ay lumayo patungo sa Morgoth. Mommy! Si Morgoth ay sumigaw sa kakilakilabot habang nahaharap niya ang labis na mapang-akit na mga sibat na nanonood sa kalangitan. Dali-dali niyang sinubukan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa loob ng ilang sandali, ang kanyang pagtatanggol ay nabasag. Ang alon ng mga sibat ay agad na nasobrahan sa kanya. Si James, na nagpapakita ng awa, ay huminto sa mga sibat na ilang talampakan lamang ang layo sa katawan ni Morgoth. Si Lysia, na umatras sa malayo, ay bumalik. Ang supernatural na kapangyarihang ito ay medyo kahanga-hanga, Master. Kahit na wala itong mga nagtatanggol na kakayahan, mayroon itong matinding nakakasakit na kapangyarihan. Perpekto ito para sa pag-maximize ng kapangyarihan ng Tyrant Spears ng Morgoth. Hindi pa rin ito sapat. Biglang umiling-iling si James at iniwan ang sibat. Margot, pagsamahin. Ituturo ko ito sa iyo. Kung gaano mo matutunan ang magiging hanggang sa iyong mga kasanayan sa pag-unawa. Matapos ang isang maikling stun, nagbago siya sa isang lilang pula na ilaw at pinagsama kay James. Sinabi ni James, ang iyong kaluluwa aura at ang aking enerhiya ng huya ay maaaring pagsamahin upang makabuo ng isang bagong kapangyarihan upang magamit ang tatlong kayamanan. Mabilis na nahuli ni Morgoth at na-channel ang kanyang kaluluwa na si Aura na timpla kasama ang James Huya Energy. Umupo si James at isinama ang dalawang puwersa sa isang itim at puting gas na may makulay na ilaw na kumikinang sa gitna. Bulalas ni Lysia, tinatakpan ang kanyang bibig. Ito ba ay isang pinahusay na bersyon ng Huya Energy? Wala rin ito sa Xanadu Realm.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,946. Pag-aalsa ng sorpresa ni Lizzie. Agad na tinawag ni James ang Tyrant Spear ni Morgoth matapos isama ang kanilang mga puwersa. Ang mga sibat ay sumabog sa isang napakatalino na pagpapakita ng makulay na banal na ilaw, na hangganan ng itim at puti, na nagpapalabas ng isang kasamaan, nakakatakot, at mabisang aura. Ang pinakamahirap na bagay na matalo ay ang bilis. Ang bagong supernatural na kapangyarihang ito ay tatawaging Zephyrbane Spears. Pinagsama ni James si Morgoth habang siya ay nagsalita, na gumagamit ng mapang uyam na sibat sa malawak na espasyo ng Taishi. Sinaktan niya ang kaliwa at kanan, nag-iwan ng isang landas ng mga after images, nagmamaneho ng hindi mabilang na mga kumpol ng bituin upang paikutin at mabilis na manginig. Ang mga pamamaraan ni James ay mas pino kaysa sa mga random stabs at slashes ni Morgoth. Halos walang kapintasan. Ang bawat galaw at pamamaraan na kanyang pinagtatrabahuhan ay isang pag-atake, na isinagawa ng may katumpakan at bilis na hindi ito nag-iwan ng pagbubukas para sa kaaway. Ang pagsasama-sama ng kanyang hakbang sa Thrust Ride, form ng Dawnblaze, at bilis ni Morgoth, masasabi na walang sinuman sa Zymurgy ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Sa tuwing gumagalaw si James, libo-libong mga anino ng sibat ang sumabog. Sa mga pagsabog, hindi mabilang na nebyali ang bumagsak sa isa't isa. Sapat na, James, sapat na. Hindi ko na ito magagawa. Bigla, hinimas ni Morgoth at sumigaw, mabilis na ang pag-ubos ng aking kaluluwa, at hindi ko may replenish ng mabilis. Si James, na nagsasanay ng labis, nakasimangot. Nakalimutan niya na si Morgoth ngayon ay isang espiritu na may isang limitadong kaluluwa ng kaluluwa. Halos imposible para sa kanya na mapanatili ang paggamit ng supernatural na kapangyarihan sa pinakamalaking lawak nito. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinakita niya ay ginamit lamang ng isang katlo ng mga potensyal nito, at sapat na upang patayin ang dalawang kalaban sa ranggo ng Historial Declan. Huminto si James at nagbuntong hininga ng basta-basta, paano mo muling isasagawa ang iyong kaluluwa aura? Si Morgoth ay naghiwalay kay James at mabigat na huminto. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, dapat kong kainin ang mga kaluluwa. Kaluluwa, saan ako nakakahanap ng mga kaluluwa ngayon? Ang kanyang mga pangangailangan ay masyadong matindi. Ikala James. Biglang lumapit si Lizzie kay James, hindi ba maraming kaluluwa si Yaeria? Marahil maaari nating. Binigyan ni James si Lizzie ng isang nakagulat na pagtingin sa pakikinig sa mungkahi na ito. Si Lizzie ay nagbulong, sa palagay ko ito ay isang magandang ideya. Hindi ko iminumungkahi na ubusin ni Morgoth ang kanyang mga kaluluwa ngunit linangin sila bilang mga kasosyo. Pagkatapos ng lahat, si Yaeria ang Taichi at bago tumugon si James, agad na tumayo si Morgoth upang magprotesta. Hindi ko nais. Tumanggi akong linangin ang babaeng iyon. Mas gugustuhin kong maghanap ng ilang mga kaluluwa na ubusin. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Hindi kita guguluhin. Hayaan mo na lang ako. Sumimangot si James, at inilagay ni Lizzie ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hips, mukhang may pag-aalinlangan. Maliwanag, hindi nila pinagkakatiwalaan si Morgoth. Hindi siya malamang na bumalik kung pinamamahalaan niya upang makatakas sa kanilang kontrol. Biglang tiningnan ni Morgoth si James at sinabing, lumikha ka ng isang pambihirang supernatural na kapangyarihan ngayon, James. Wala akong dahilan upang tumakas. Bukod, mula pa nang magsimula akong maglakbay sa tabi mo, kailan ko sinubukan na tumakas. Tinutulungan ko lang kang magawa ang mga bagay. Panipi. Napangiti si James nang walang pag-iingat, mas mabilis ako kung tinulungan ko kang hanapin kung ano ang kailangan mo. Agad na naihilawan ang mga mata ni Morgoth, at sinabing, hindi ko gusto ang mga kaluluwa sa ilalim ng ranggo ng Declan. Ito ay masyadong mabagal. Kung gayon dapat ba akong makuha ang mga kaluluwa sa ranggo ng Soma Declan? Pinaihit ni James ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,947. Morgoth ay sumulyap at sinabing, mas mabuti pa iyon. Pinalitan ni Lizzie, sumama ka sa akin, mapahamak na espiritu mo. Pagkatapos ay hinawakan niya si Morgoth at nawala sa harap ng mga mata ni James. Dahan-daang umupo si James at itinaas ang kanyang ulo ng isang maalalahanin na ekspresyon.
Ang isang nakakagulat na tunog ay lumitaw sa kanyang mas mababang tiyan bilang isang lilang pula na bola ng enerhiya na mabilis na nabuo at lumulutang sa harap niya. Sa loob, ang galit na kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay tumayo at agad na hinuhubog ang bilog na bola ng enerhiya sa isang anyo ng tao. Sa susunod na sandali, ngumisi siya kay James at sinabing, "Alam mo na ako ang kamalayan ng kaluluwa ni Emperor Kael-Isar, kaya't bakit hindi tayo hayaang pagsamahin?" Sa halip, umaasa ka sa pagpapalam sa kanya ng mga kaluluwa na magbago muli ng enerhiya. Ang ilang mga gawain ay maaaring mahirap para sa iyo na alagaan, ngunit makakatulong ako sa iyo. Isasagawa ko ang mga ito nang walang kamali-mali. Maaari ko ring maisecure ang 49 na langit para sa iyo. Bakit abala sa ilang mga mahina at dumaan sa mga masalimuot na hakbang? Inilagay mo rin ang iyong asawa sa panganib. Alisin lamang ang mga ito, at magiging mas madali ito. Ang tono ni Morgoth ay hindi nakakagulat na malakas at manak, na nagdulot ng isang kakulangan sa ginhawa. Nagagalit si James, "Sino ang nagpapahintulot sa iyo na magsalita? Bumalik." Nagretort si Morgoth, "Ikaw. Alam kong hindi mo ako pinagkakatiwalaan at gusto ko ang aking iba pang kalahati dahil siya ay dokumentado at madaling manipulahin. Babalik ka ba o hindi?" Nakagambala si James, nagtanong sa isang pag-alit na tono. Sabik na sumagot si Morgoth, "Payagan akong sabihin ang ilang higit pang mga salita. Kung gayon, nasa iyo ito." Tumahimik si James. Hinikayat ni Morgoth, "Sa katotohanan, na nagpapahintulot sa akin na magsama sa aking iba pang kalahati ay hindi magiging banta sa iyo ngunit isang napakalaking kalamangan. Ikaw at si Zymergy ay nasa mga logro, katulad ng sa akin. Nagbabahagi kami ng isang karaniwang kaaway, na nagmumungkahi ng isang potensyal na alyansa. Bukod dito, hindi ako nagkakasakit sa iyo. Sa kabaligtaran, hinahangaan ko at pinahahalagahan ang iyong mga kakayahan. Ngunit hindi ako maglingkod sa iyo. Kung tayo ay magiging mga kaalyado, dapat tayong maging katumbas. Tumanggi akong maging kaaya-aya tulad ng aking iba pang kalahati." Si James ay nanatiling walang malasakit sa mga salita ni Morgoth. Nagpatuloy si Morgoth, "Ang iyong pag-aalala ay magbabanta ako sa iyo at sa higit na mga lupain, di ba? Madali itong malutas. Maaari kaming magtatag ng isang kontrata sa kaluluwa. Kung pinahihintulutan mo akong pagsamahin at mabawi ang aking lakas, nangako akong magbahagi ng buhay at kamatayan sa iyo, at pipigilan ko ang anumang mga aksyon na nakapipinsala sa iyo at sa mga mas malaking buhay na kaharian." Pinaliit ni James ang kanyang mga mata ng bahagya sa panukala. "Tapos ka na ba?" Masigasig na sinabi ni Morgoth, "Maaari akong maging isang makabuluhang pag-aari sa iyo, James. Kung ito ay pakikitungo sa mga side character na ito o nakaharap sa 49 na langit at tinanggal ang mga dating mapagkunwari, magiging isang mahalagang kaalyado ako. Naniniwala ako na ang isa sa atin ay hindi kailangang kontrolin ang iba pa. Hanggat tayo ay matapat, walang magiging." Nakagambala si James, "Ano ang iminumungkahi mong patunayan ng matapat? Ang mga salitang nag-iisa ay hindi sapat. Susubukan ba natin ang iyong katapatan ngayon?" Panipi. Naguguluhan si Morgoth, "Ano ang ibig mong sabihin?" Mahinahon na sinabi ni James, "Pagsamahin sa akin at itapon ang supernatural na kapangyarihan na nilikha ko lamang. Pagkakakilanlan at ituwid ang anumang mga pagkukulang upang gawin itong pinakamahusay na bersyon na posible." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6948. Morgoth's cheeks twitched sa kanyang mga salita. Nahuli siya ni James sa bantay at itinapon ang kanyang nguya aura sa paligid ng Morgoth. Ang pagkaalam ng kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay naiiba sa espiritu, hindi siya nag-aksaya ng oras. Hindi tulad ng espiritu ni Morgoth, na pinamamahalaan at dokumentado, ang kanyang kamalayan sa kaluluwa ay ambisyoso at tumanggi na nasa ilalim ng kontrol ng sinuman. Ang nguya aura ay pinagsama sa kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, agad na bumubuo ng isang malakas na puwersa. Si James ay iginuhit ang kapangyarihan ng kanyang tatlong kayamanan at agad na tinakpan ng isang nakasisilaw na banal na ilaw. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang mga supernatural na kapangyarihan at itinulak ang mapang uyam na sibat. Boom! Sa gitna ng isang kulog na pagsabog, isang sibat ang lumitaw na may hindi kapani-paniwalang bilis. Dinala nito ang manipis na puwersa ng Tyrant Spear mismo at isinama ang James Quell Lightning, ang Galit Wind, at makulay na apoy.
Ang lakas nito ay mas makapangyarihan kaysa sa dati. Hinimok ng kaguluhan, mabilis na sumulong si James, na nakatayo sa itaas ng sibat habang siya ay bumagsak sa mga kumpol ng bituin sa loob ng Xyloria Tai Chi Pearls na may Xyloria Tai Chi Axe sa kamay. Boom! 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 Ang kumpol ng bituin ay sumabog sa isang cacophony ng mga pagsabog, pagbagsak ng mga planeta sa limot. Namangha ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth matapos masaksihan ang labis na kapangyarihan. Paano mo nagawa iyon? Sa aking mga kamay, ang Tyrant Spear ay maaaring mailabas ang buong potensyal nito, subalit hindi pa ito nagpakita ng gayong mapanirang puwersa. Nagambala si James, wala ito. Ang Zephyrbane Spears ay binubuo ng tatlong bahaging basic, intermediate, at advanced. Panipi. Ang pangunahing pamamaraan ay tinatawag na Mystic Wind Drifter. Nakatuon ito sa pag-atake ng grupo, gumagamit ng mga sumpa bilang pundasyon, at tinulungan ng hakbang na Teres Astride, form ng Dawn Blaze, at mga mata ng Chaos Yin-Yang para sa pag-asang paggalaw ng kaaway. Ipinagmamalaki nito ang 360,000 permutations. Kapag sinimulan, walang pagbabalik dahil ito ay isang ganap na nakakasakit na kasanayan. Panipi. Habang nagsalita si James, ipinakita niya ang kasanayan, na nagiging sanhi ng mga sibat sa walang bisa na lumipat ng mabilis, pinupuno ang kalangitan ng nakasisilaw at hindi magagawang mga pagpapakita. Ang walang tigil na pag-atake at paggalaw ng mabilis na kidlat ay magbibigay ng anumang pagsalungat ng walang saysay. Ang intermediate technique ay tinatawag na Shadowlands Charge. Panipi. Muli, isinagawa ni James ang bagong binuo na kasanayan. Maraming mga anino ng sibat ang lumitaw, kasama ang ilang mga numero ng tao. Sa isang instant, libo-libong mga permutasayon na nabuksan, pinupukaw ang parehong kasiyahan at pangamba. Ang advanced na diskarte, Spearbound Unity. Mabilis na itinapon ni James ang Tyrant Spear na may dagandong. Pagkatapos, nagbago siya sa isang masiglang banal na ilaw at pinagsama ng walang putol sa sandata, na nagliliwanag ng isang makulay na aura. Sa isang sulyap ng isang mata, ang black and white edged spear shade ay umikot ng ilang dosenang beses sa loob ng mga hangganan ng espasyo ng Tai Chi Divine Pearl. Ang bilis nito ay walang kapares, at ang lakas nito ay nakakatakot. Ang sibat ay bumagsak sa mga planeta, naiwan ang napakalaking butas. Ang paningin ng libo-libong mga planeta na hindi sumabog matapos na tinusok ng malaking puwersa ay nakakapagod. Pagkatapos ng lahat, ang inaasahang kinalabasan ay para sa kanila na kumatok o sumabog. Ang kasanayang ito ay mabilis na naglabag sa mga panlaban at nagbibigay ng mga target na hindi mabagal, na tinusok sa kanilang pangunahing. Ang nasabing feat ay lumampas sa mga kakayahan ng karamihan, kabilang ang mga powerhouse sa historical Declan Rango. Nagsign ito ng isang kwalipikadong paglukso sa bilis at lakas, na may kakayahang stealthily na nag-aangkin ng mga buhay sa kalooban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,949. James ay ginalugad ang kanyang mga supernatural na kapangyarihan sa puwang ng Tai Chi. Samantala, sa palasyo ng batas, si Thea, ang nag-iisang kinatawan ng mas malaking larangan na dumalo sa seremonya, ay nakatanggap ng isang napakamainit na pagbati at mataas na pagsasaalang-alang mula sa mga hindi karapat-dapat na paksayon, na itinuturing bilang isang tunay na panauhin ng karangalan. Si Zor Ayon, isang powerhouse din sa Declan Mahayana, ay nakaranas ng isang malaking kaibahan sa paggamot kumpara sa Thea. Habang si Thea ay na-escort upang matugunan ang dalawang maalamat na masters ng landas, naiwan si Zor Ayon na binabati ang powerhouse ng unorthodox na sekta sa outer hall of the Palace of Law. Sa kabila ng isang itim na gauze na kurtina na naghihiwalay sa kanila, ang Thea, nakaupo sa labas, ay maaaring malinaw na maramdaman ang pagkakaroon ng dalawang masters ng landas. Yin Governor, matagal na hindi nakikita, isang malakas na tinig ang biglang sumasalamin mula sa likuran ng kurtina. Tumango si Thea, mapagpakumbabang tumugon, pinarangalan akong malugod sa iyo ng dalawang kagalang-galang na numero. Sa mga salitang ito, ang pagtawa ng isang babae ay nagmula sa likuran ng kurtina. Kung ang gobernador ng Yin ay itinuturing na isang maliit na Diyos, kung gayon walang sino man ang maaaring mag-angkin na isang kataas-taasang Diyos. Ngumiti si Thea ngunit pinili na huwag tumugon. Ang malakas na tinig ay nagpatuloy. Bumalik tayo sa pangunahing paksa.
Ang dalawa sa amin ay maswerte na hindi maansil at mapalaya. Ang kalahati ng kredito ay napupunta sa aming pagbabata, at ang iba pang kalahati sa kontribusyon ng iyong asawa na si James. Agad na naramdaman ni Thea ang isang bagay na hindi maganda at kumaway ang kanyang kamay upang makagambala. Lord Marcus, iyon ay isang labis na labis. Bukod sa aming tatlo, walang ibang mga tainga dito. Panipi. Ang babae ay nag-chime sa, nilalayon namin ang pagiging bukas at katapatan, ang babaeng ninuno ay pinasok. Panipi. Hindi nababahala si Thea tungkol sa kung sino pa ang maaaring makinig. Ang pangunahing pag-aalala niya ay ang bagay na ito ay malakas na may ugnay sa kanyang asawa. Sa makatuwid, hindi niya ito makikilala kahit na ano. Matapos pag-isipan, tinanong ni Thea, hinahangad mo bang makilala ako o ang aking asawa? Tumawa si Marcus, mayroon bang pagkakaiba? Kayong dalawa ay isa. Malamig na tumugon si Thea, hindi kami. Plano kong hiwalayan siya. Kung siya ang iyong hinahanap, pagkatapos ay aalis ako. Gamit nito, tumayo si Thea, handa nang umalis. Sumigaw ang babae, Yin Governor, handa kaming makipag-ayos. Dagdag pa ni Marcus, ngunit nakasalalay ito sa kung magkano ang pag-agaw mo. Si Thea ay lumingon sa kanila at nagtanong ng nakangiting, sa pamamagitan ng pagkilos, ang ibig mong sabihin ay ang mas malaking puwersa ng kaharian o ang pambihirang mga powerhouse na mayroon tayo. Kalmado ang sagot ni Marcus, pareho. Maingat na inayos ni Thea ang kanyang puting balabal at ipinagpatuloy ang kanyang upuan. Sa sandaling iyon, pinalabas niya ang aura ng isang diyosa na ethereal. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang Masters, hindi siya nagpakita ng nerbiyos. Magiging lantaran ako. Nag-iingat lamang ako ng kontrol sa mga puwersa ng Dark at Ying World at halos kalahati ng mas malaking kaharian. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang mga ranggo ng paglilinang ay medyo mababa at nasa proseso pa rin ng paglaki. Natatakot ako na hindi sila magiging maraming tulong ngayon. Sinabi ng babae na nakangiting, mabuti iyon. Hanggat maaari mong hikayatin si James na pahintulutan ang kamalayan at espiritu ni Morgoth na pagsamahin, kung gayon ang posisyon bilang ang kataas-taasang landas ng emperador ay magiging iyo. Kaya't ang kanilang layunin. Hindi mahirap para kay James na palayain ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth. Pagkatapos ng lahat, maaari pa niyang i-teleport ang Xyloria Taishi sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Gayunpaman, alam niya ang crux ng isyu. Kapag nakuha ni Morgoth ang kanyang lakas, mapapahamak ito sa Zymergy at ang higit na mga larangan. Walang makontrol sa kanya. Siya ay magiging isang bomba ng oras ng tikang. Kung walang paraan upang mapanatili siyang suriin, pagkatapos ay pinapayagan siyang pagsamahin ang kanyang kamalayan sa kaluluwa ay magiging tulad ng paghuhukay ng ating sariling mga libingan. Dapat nilang pinaplano na gamitin siya laban sa 49 na langit. Handa pa silang mag-alok sa akin ng posisyon bilang Master. Medyo malakas na sila, at sa lakas ni Morgoth, ang mas malaking kaharian ay nasa panganib sa sandaling masira ang 40th ikasyam. Matapos ay proseso ang lahat, tumingin si Thea sa itim na kurtina at ngumiti ng mahina. Sinabi ni Thea, tila ang iyong layunin ay si James. Tumugon si Marcus, may hawak kang isang hindi mababago na papel sa kanyang puso. Alam ng lahat na ang sino mang kumokontrol sa iyo ay epektibong kumokontrol sa kanya. Tumawa ang babae, kaya, ang iyong pagkilos na nagpapanggap na diborsyo sa kanya ay hindi kami lokohin. Tumanggo si Thea at sinabing, sa madaling salita, kung hindi ako sam-asang-ayon sa iyong mga termino, hindi ko rin maiiwan ang lugar na ito. Ang dalawa ay nanatiling tahimik, epektibong nagpapatunay sa kanyang hinala. Bumantong hininga si Thea at sinabi ng sarcastically, tulad ng inaasahan, kayong dalawa ay may mga katangian ng mga sekta na hindi karapat-dapat. Walang katapatan, tiwala, o katwiran. Lahat ay tungkol sa kita. Panipi, ang dalawa ay hindi nagagalit sa kanyang panunuya. Sa halip, tumawa sila. Kaya nilikha mo ang grand spectacle na ito na nag-aangkin na nais na pumili ng isang kataas-taasang emperador ng landas at magbigay ng mga posisyon upang maakit ako dito. Tanong ni Thea. Sumagot si Marcus, inaasahan namin ang iyong asawa. Gayunpaman, ang pagkakaroon mo rito ay kasing ganda. Pinipigilan namin ito mula sa pagkakaroon ng isang malaking labanan. Tumawa ang babae,
Ang kanyang tatlong kayamanan ay mahirap harapin. Ikaw, sa kabilang banda, ay nasa loob ng aming mga kakayahan. Tanong ni Thea na may ngiti, ganun ba? Susubukan ba natin iyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,950. Ang mga landas ng Masters ay ngumiti ng mahigpit. Sa susunod na sandali, 2 lilang gintong apoy ang bumaril mula sa kanilang mga kamay, agad na binabawasan ang itim na kurtina sa abo. Pagkatapos lamang ay inihayag ng mga Masters ng landas ang kanilang tunay na mga mukha, na naging sanhi ng pag-iikot ni Thea ng kanyang mga mata. Ang isa ay isang matandang lalaki na may puting buhok at medyo batang hitsura. Mayroon siyang mukha ng tao, katawan ng dragon, at 8 napakalaking marilag na pakpak. Ang iba pa ay may isang katawan ng tao na may ulo ng phoenix. Ang mga Masters ng landas na ito ay hindi tao, at hindi rin sila maging tao. Sa katunayan, walang mga tunay na tao o nilalang sa mga sekta na hindi karapat-dapat. Sinabi ni Marcus, dahil ito ay isang away na gusto mo, gawin natin ito. Gayunpaman, sa aming mga lakas, ang pakikipaglaban ay magdulot ng maraming pinsala at makakasama sa mga inosente. Ang babaeng may ulo ng phoenix at katawan ng tao ay iminungkahi, magkaroon ng isang labanan sa aming Zen. Ikaw ay isang banal na pagkatao ng Xanadu, kaya't lalaban tayo sa 2 laban sa 1 upang ipakita ang ating paggalang. Bilang kilalang gobernador ng Yin, hindi mo iniisip, di ba? Ngumiti si Thea na nakakapagod sa kanilang mga salita, na mangha sa kanilang kahihiyan. Sinabi ni Marcus, kami ay mga Masters ng landas ngayon. Ang pangunahing trabaho namin ay ang mangangaral at magturo. Ang pagsali sa pisikal na labanan ay nasa ilalim namin. Dapat mayroong ilang mga pusta. Panipi. Tumingin ang babae kay Thea at sumang-ayon, talaga. Hayaan ang kalalabasan. Kung manalo ka, maaari kang mag-iwan ng ligtas. Kung talo ka, dapat kang manatiling kusang loob, kahit na ang iyong asawa ay dumating upang hanapin ka. Hindi mo masisira ang aming kasunduan. Panipi. Nakakakita ng dalawa sa kanila na katiyakan sa sarili at sa pagsink, hindi maiwasang matchok si Thea. Tapos ka na ba sa pagganap? Ang mga Masters ng landas ay nakuha ngunit pagkatapos ay mabilis na tumango. Sinabi ni Thea na may isang pahiwatig ng labis na pagkagalit, tunay na wala kang kahihiyan. Sa totoo lang, tinatanggap ko ang iyong mga termino, ngunit ang taya ay nangangailangan ng kaunting pagsasaayos. Panipi. Ang mga landas ng Masters ay agad na naging seryoso nang marinig ang mga salita ni Thea. Ipinaliwanag ni Thea, susundan ko ang iyong kalagayan kung mawala ako. Kung manalo ako, hindi lamang makikita mo ako, ngunit nais ko ring umalis kasama ang lahat ng iyong mga lihim. Gayun din, dapat tayong mag-sign isang kontrata sa kaluluwa. Sa sandaling nagsalita si Thea, ang 2 landas ng Masters ay tumawa ng sabay-sabay. Sa susunod na sandali, isang dumadaloy na kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa paligid ng 2 nilalang. Matapos suriin ito, nilagdaan ito ni Thea kasama ang kanyang Zen, na pinapayagan itong magsunog sa kalagitnaan ng hangin na magkakabisa. Tumingin si Marcus kay Thea ng ikinalulungkot at sinabing, talagang hinahangaan kita, ngunit nakakahiya na hindi ka isa sa amin. Hinimok ng babae, lumaban tayo. Kung manalo ka, maraming oras upang pag-usapan. Habang siya ay nagsalita, 2 pulang apoy ang sumabog mula sa kanyang nagninangas na mga mata ng phoenix at bumaril patungo sa kaliwang mata ni Thea. Kasabay nito, mula sa kabilang linya, 2 lila na gintong dragon ang bumaril mula sa mga mata ni Marcus papunta sa kanang mata ni Thea. Ang mga eksena sa loob ng kanilang 6 na mata ay mabilis na nagbago sa isang instant, na bumubuo ng isang hindi kilalang battlefield sa isang mystical space. Sa battlefield ng puwang na ito, inilunsad ng babaeng may ulo ng phoenix ang unang pag-atake sa Thea. Ang kanyang mga pakpak ng phoenix ay kumalat ng malawak, pinupuno ang kalangitan ng mga apoy na sumabog sa araw. Sumali si Marcus, pinagsama ang kanyang mga kamay. 2 red gold dragons ang umungol at sinisingil sa Thea. Nakaharap sa 2 kalaban at ang kanilang nakamamatay na galaw, si Thea ay nanatiling hindi nabago. Tumayo pa rin siya sa walang bisa, isang kamay sa likuran niya. Habang papalapit ang mga apoy at dragon, gaanong tinapik niya ang hangin sa harap niya na may 2 daliri. Bigla,
Isang transparent na pader ng likas na enerhiya na material, hinaharangan ang lahat. Boom! 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 Ang mga pagsabog ng lupa ay nanginginig ang puwang kung saan matatagpuan ang tatlong mga magsasaka. Habang kumalat ang pagsabog, isang magandang figure, nakaupo sa isang napakalaking itim na lotus, na lumubog sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6951. Habang ang Black Lotus ay mabilis na umikot, ilang higit pang lumitaw sa likuran nito, unti-unting hindi nababagabag at naghahadjas ng isang nakasisilaw na ilaw na may maraming mga kulay. Matapos mawala ang kanyang pag-atake, ang babae ay nagbigkas ng kawalan ng paniniwala, ang makalangit na landas ba? Paano ito posible? Ang Greater Realms ay walang makalangit na landas sa ranggo ng Declan. Si Marcus ay nagsabi ng nanginginig, ang Yeria ay ang Tai Chi ngunit nasa ranggo lamang ng Soma Declan. Paano ka, isang makalangit na landas, maging sa Declan Mahayana? Ito ay dapat na isang ilusyon. Dapat ito. Nag-hover si Thea sa walang bisa at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Nakasisindak na mga nilalang. Naniniwala ka ba na pagkatapos ng mga ians ng paglilinang sa 49 na langit na ipinagbabawal na lupain, hindi ka maaaring maging walang talo? Ang hindi mabilang na mga itim na lotus ay nagbago sa hindi mabilang na mga kamay ng multo, na nabuo sa isang banal, makulay na glow, na nakakasakit ng direkta patungo sa dalawang landas ng Masters. Boom! Boom! Ang isang walang tigil na kaskad ng malakas na tunog ay biglang napuno ng hangin. Ang mga kamay ng Phantom ng Thea ay naglalakad, pinilit ang dalawang landas ng Masters na ipagtanggol ng walang tigil. Pinalo nila ang kanilang mga paa sa gulat upang kontrahin ang mga pag-atake habang tinangka nilang tumakas. Gayunpaman, ang mga makukulay na bolts ng kidlat ay nakaskaded mula sa walang bisa. Si Marcus ay paulit-ulit na sinaktan at kalaunan ay kumatok. Sumakay siya, hindi siya maaaring maging gobernador ng Yin. Dapat itong maging Tai Chi. Ang isang iginagalang na Diyos ay yumuko sa pagmamasan habang ang gobernador ng Yin ay makagambala sa mga gawain ng Greater Realm. Gaano ka kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Panipi, boom. Matapos ang pakikipaglaban ng matapang sa loob ng ilang oras, ang babaeng may ulo ng Phoenix ay kumatok ng maraming mga palad ng multo. Gayunpaman, ang kanyang kondisyon ay mas masahol kaysa kay Marcus. Bago niya mabawi ang kanyang paa, ang mga masiglang banal na ilaw ay nag-iwas sa kanya, at pagkatapos ay maraming mga palad ng Phantom ang tumagos sa kanya, na kumalas sa kanyang mga pakpak. Hindi, ang babae ay sumigaw ng hiya. Paano mapang-api ng isang Diyos ang mahina? Nasaan ang hustisya at katwiran dito? Panipi, crack. Habang ang pangwakas na pakpak ng babae ay nasnap, pilitin siyang iginuhit patungo sa itim na lotus kung saan tumayo si Thea. Sigaw ni Marcus, hayaan mo si Michael. O kung hindi man, nanunumpa ako na ibababa kita kasama mo ako bago siya makatapos. Kumalas si Thea sa kanyang kamay, at isang longsword na nagniningning na may makulay na banal na ilaw. Tinusok nito ang napakalaking katawan ni Marcus, pinutol ang dalawang pakpak at sumabog sa kanya. Ikaw ba ang Yin Governor o Tai Chi? Michael ay nagtanong sa isang nanginginig na tinig. Sinulyapan siya ni Thea at sumagot, masyado kang pangit para sa akin na mag-abala sa pagpapaliwanag. Si Michael ay umungol, sa palagay mo ba nanalo ka? Kahit na magpakita ang nguya, maaari lamang niya kaming may seal sa karamihan at hindi kami papatayin, huwag mag-isa sa isang katulad mo. Pagkatapos magsalita, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa kanyang katawan. Maraming mga cores ang lumitaw at detonated. Linder tulad ng kakilakilabot na puwersa, ang Phantom Hand ng Thea na may mahigpit na pagkakahawak sa Michael ay agad na nasira. Nag-flick ang katawan ni Michael, at agad siyang naglunsad ng ilang mga cores sa Thea. Pagkatapos, mabilis siyang umatras. Magandang bagay. Mahinang bulalas ni Thea, pagkatapos ay hinutusan ang mga itim na lotus sa likuran niya upang mapuspos ang mga cores. Matapos ang itim na lotus sa ilalim ng kanyang natupok na maraming mga cores, namumulaklak ito ng mga nakasisilaw na ilaw, at ang orihinal na itim na kulay nito ay naging lila-pula. Kasabay nito, doble ang laki nito. Michael exclaimed sa pagkabigla, paano ito posible? Sinipsip ba niya ang aking mga cores? Siya rin ba ay isang cultivator ng peel? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 6,952. Marcus ay nagsabi sa pagkabigla, hindi. Iyon ay isang pamamaraan ng paglamon ng Hokon. Ito ay hindi makapaniwala. Ang gobernador ng Yin ay bumaba ng isang nasirang landas at naging master ng Hokon. Si Michael, na dumura ng dugo, ay naramdaman na parang sinaktan siya ng kidlat. Hindi lamang siya isang makalangit na landas sa Declan Mahayana, ngunit nagmamay-ari din siya ng kapangyarihan ng Taishi. Kaugnay nito, natutunan pa niya ang pamamaraan ng paglamon ni Hokon. Ang kanyang pangkalahatang lakas ay mas nakakatakot kaysa sa tatlong kayamanan ni James. Ang dalawang landas ng Masters ay nagsimulang pagdududa sa kanilang mga pagkakataon ng tagumpay. Lumitaw si Marcus sa tabi ni Michael. Nakasaklaw din siya sa dugo at may magulo na buhok, ngunit ang mga gintong dragon ay nakapaligid pa rin sa kanya. Michael sinabi nanginginig, na wala kami. Walang paraan upang labanan siya. Niloko nila kami. Nahulog kami para sa kanilang scheme. Ibinaba ni Marcus ang kanyang ulo na walang magawa. Si Michael ay nagngangalit, sinabi nila sa amin na may 100 tao lamang na maaaring maabot ang Declan Mahayana at na ang batas ng mga landas ay ang tanging nasa ilalim ng 40th langit na nakarating sa Declan Mahayana. Ngunit hindi lamang lumitaw si Zorayon, mayroong isang kakilakilabot na landas sa langit sa harap namin. At huwag kalimutan ang kilalang-kilala na figure, ang una na isinama ang tatlong kayamanan sa Greater Realms. Sa mag-asawang ito dito, paano makakakuha ang aming mga sekta ng unorthodox ng isang foothold sa mga larangan sa ilalim ng 40 langit? Pagdinig ng ranting ni Michael, itinaas ni Marcus ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Sinabi ko na hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat at dapat magtipon ng karagdagang impormasyon. Gayunpaman, walang gustong makinig at naisip na hamanin natin ang mas malaking larangan. Dahan-daang pinapalakpakan ni Michael ang kanyang mga kamao, lumakad sa hangin, at lumitaw sa harap ni Thea. Bowing ng bahagya, siya ay nagbuntong hininga at sinabi, na wala kami, Yin Governor. Kailangan nating aminin ang ating pagkatalo at tanggapin ang mga kahihinatnan. Sinulyapan siya ni Thea, pagkatapos ay pinaihit niya si Marcus. Umiling-iling si Marcus sa kanyang ulo at sinabing, oo, natalo kami. Bulag kami sa katotohanan. Ikaw ang tunay na kwalipikado upang pag-isahin at pamamahala ng Zymergy. Medyo nagulat si Thea. Sa kanyang karanasan, ang mga miyembro ng hindi karapat-dapat na sekta ay hindi sumuko at hindi natatakot ng kamatayan. Bakit ang dalawang landas ng Masters na may mataas na ranggo ng paglilinang ay madaling umamin ng pagkatalo? Tinitigan ni Marcus si Thea at tinanong, maaari ba akong magtanong, si Yin Governor? Magaling na sumagot si Thea, sige. Hindi ba sakripisyo ni Taishi upang maisil si Morgoth? Paano mo minana ang kanyang kapangyarihan? Mahinahon na ngumiti si Thea at tumugon, mukhang nakalimutan mo na siya ay isang pinakamataas na espiritu na may kakayahang lumampas sa mga pisikal na lupain at mga mundo ng wala. Si Marcus at Michael ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay tumango pagkatapos ng pagsasakatuparan. Tiningnan sila ni Thea at sinabi, ito na ang magtanong. Ang lohikal na pagsasalita, hindi ka ang tipo na sumuko lamang. Nagsisimula na lamang ang aming laban, ngunit tumigil ka upang magreserba ng lakas. Ano ang kinakatakutan mo? Panipi. Si Marcus at Michael ay nanatiling tahimik. Si Thea ay nakangiting, hindi ka natatakot sa akin, at hindi maaaring maging asawa ko dahil wala siya rito. Ang tanging paliwanag ay na si Aso ay nakakatakot sa taong nagtaas ng iyong mga selyo. Sina Marcus at Michael ay tumingin sa kanya sa pagkabigla matapos niyang mailantad ang mga ito. Tiyak na sinabi ni Michael, bumalik muna tayo sa pisikal na mundo. Sasagutin ka namin habang hindi kami malubhang nasugatan at mayroon pa ring lakas upang maprotektahan ang ating sarili. Dagdag pa ni Marcus, ang pagkawala sa iyo ay hindi nakakahiya. Ngunit hindi kami isa na laruan sa iba na nais din nila. Tumanggo si Thea at sinabing, sige. Nagtataka akong malaman ang sagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,953. Pagkatapos ng isang kasunduan, lumayo sila mula sa larangan ng Zen. Si Marcus at Michael, na nakaupo sa cross-legged sa katotohanan, ay nagsusuka ng isang malaking bibig ng dugo, at hindi mabilang na mga sugat ang biglang sumabog sa buong kanilang mga katawan.
Ang dugo ay damaloy sa kanilang mga katawan, na kung saan ay lubos na nakakatakot. Si Thea, na umatras mula sa larangan ng digmaan, ay lumago ng mas maliwanag. Hindi lamang siya nasugatan, ngunit tumaas ang kanyang lakas. Anong sorpresa? Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang tumayo si Marcus. Itinaas ni Michael ang kanyang kamay, at isang kakaibang ilaw ang nakapaloob sa buong silid. Pagkatapos, sinabi niya, "Long story short, ikaw at ang iyong asawa ay ngayon ang mga pinuno ng mas malaking buhay na mga nilalang. Ngunit nang sabay-sabay, ikaw ay naging isang tinak sa mga mata ng mga nasa 49 na langit." Matapat, bagaman pinalaya kami ni Yeria, mas malakas na mga numero ang tumutulong sa kanya. Ang mga individual na ito ay may hawak na mas mataas na katayuan at higit na kapangyarihan kaysa sa Yeria. Nagkibit balikat si Thea, "Aminin mo lang ang Kadir, isa sa mga emperador ng landas." Itinuwid ni Marcus, "Hindi, ito ay higit pa sa kanya. Ang Kadir ay isang tapat na tagasunod ng kwaya. Ngunit hindi niya masira ang selyo." Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Thea. Kung kahit na ang Kadir ay hindi may angat ang selyo, kung gayon mayroon bang mas malakas na puwersa sa paglalaro? Ipinaliwanag ni Michael, "Binigyan kami ng isang misyon, occupy ang antas ng kuta at bumuo ng isang puwersa ng ating sarili." Malamig na tumugon si Thea, "Nais nilang lumikha ng isang hadlang sa pagitan ng mas malaking realidad at sa 49 langit. Ginagamit ka lang bilang mga pawns na isasakripisyo." Panipi. Ang dalawang nagpalitan ng sulyap at tumanggo sa kasunduan. Sinabi ni Marcus, "Iyon ang naisip namin, ngunit tila mas komplikado." Dahan-daang sinabi ni Thea, "Ikaw ay Pain." Bigla siyang tumigil, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon habang tumayo siya. Michael nagtanong ng madali, "Ano ang mali?" Tiningnan din siya ni Marcus. Si Thea ay nagungol, "Bakit biglang lumitaw si Zorayon? Alam niya na nakikipaglaban ako kay Morgoth. Sa kanyang lakas, bakit hindi niya natalo si Morgoth at nakakuha ng merito?" Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Thea ang dalawang masters ng landas. Ang dalawa ba ay itinuro ng mahiwagang mastermind na gaganapin ang isang pagdiriwang dito sa 40th langit? Tumingin si Marcus kay Michael na may malapad na mata. Si Michael ay nag-snap, "Bakit mo ako tinitingnan? Akala ko inayos mo ito." Sumagot si Marcus sa pagkabigla, "Ako. Ano ang nagawa ko pagkatapos mapalaya?" Si Michael ay nag-retort, "Kaya't pinapagana mo ito." Ang mukha ni Thea ay nagdilim sa kanilang pagbickering at sinabing, "Sapat na. Tila isang buhay at krisis sa kamatayan para sa akin, at dumating ang aking asawa. Ito ay isang masalimuot na pamamaraan." Si Michael at Marcus ay tumingin kay Thea sa pagkamangha, hindi lubos na nahahawakan ang mas malalim na kahulugan ng kanyang mga salita. Sana umalis na siya. Pinaikit ni Thea ang kanyang mga kamao at lumingon sa pintuan. Tulad ng paglabas niya, nakita niya kaagad ang kalangitan na punan ng mga ulap at pag-flash ng kidlat na parang isang marahas na bagyo ay malapit nang dumating. Halika sa akin." Inilagay ni Thea ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabi ng mahinahon, "Kahit na hindi ka lumapit sa akin, pupunta ako sa iyo. Ito ay isang simpleng bagay sa buhay at kamatayan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,954. Marcus at Michael ay sumunod sa kanya. Tumingin sila sa mga ulap sa kalangitan sa sorpresa. Malinaw na ang bitag na inilatag dito ay na-trigger. "Mapapahamak ka kung mananatili ka." Si Michael ay tumingin kay Thea na sabik at sinabing, "Hanggat nakaligtas ka, palaging may isa pang pagkakataon. Sumama ka sa amin. Mayroon kaming isang lihim na daanan na maaaring humantong sa 49 na langit. Kapag naabot natin ang ipinagbabawal na lupain ng Wuya, walang makakatouch sa atin." Agad na idinagdag ni Marcus, "Tama siya. Ang iyong asawa ang una sa mas malaking realidad na isinama ang tatlong kayamanan. Siya ay walang kamatayan at hindi mamamatay." Hindi nila. Panipi. Nakagambala si Thea nang hindi lumingon sa kanila, "Huli na. Hindi ako makatakas, at kayong dalawa ay magsasakripisyo din." Habang nagsalita siya, nagbago siya sa isang napakatalino na taybak ng makulay na ilaw at binaril sa kalangitan. Boom! Sa pamamagitan ng isang biglaang malakas na ingay, ang makulay na ilaw ng taybak na ipinakita ni Thea ay bumangga sa salitang, "landas," na nagmula sa walang bisa.
Ang isang malakas na shockwave ay mabilis na kumalat, nagkalat ang maliwanag na mga ulap at pinakawalan ang isang serye ng mga kidlat ng kidlat. Sa ilalim ng pagsugpo sa salitang, landas, sa wakas ay hinawakan ni Thea ang sitwasyon ng 40th langit. Ang 40th heaven ay una ng matatagpuan sa gitna. Gayunpaman, ang isang mahiwagang puwersa ay malakas na naghiwalay sa Zymergy. Ngayon, sila ay nasa isang malawak na walang bisa, napapaligiran ng isang napakalaking pormasayon na binubuo ng hindi mabilang na mga inskripsyon ng landas. Upang mapanatili ang napakalawak na pormasayon na ito, ang mga transcendent na nilalang na tinakpan ng makulay na banal na ilaw ay sinakop ang 4 na sulok at 36 na eroplano sa paligid ng 40th langit. Mula sa kanilang mga oras, sila ay mga maalamat na emperador sa Deklan Mahayana mula sa 49 na langit. Ang bawat isa ay may isang dosenang kataas-taasang nilalang sa ranggo ng Soma Deklan na nakatayo sa likuran nila, na may suot na solemne na ekspresyon na parang nahaharap sa isang kakila-kilabot na kalaban. Ang malakas na pormasayon ay nagpakilos ng halos 60% ng 49 na puwersa ng langit at tila hindi target ang mga hindi karapat-dapat na sekta. Yin Governor, isang malamig na tinig ang nagmula sa likuran ni Thea. Matapos ang isang pagkabigla sa pananalapi, lumingon si Thea at nakita ang isang binata na dahan-daang naglalakad papunta sa kanya. Yusef, akala Thea. Ang papalapit na tao ay ang napiling isa sa 49 na langit, anak ni Emperor Kadir, Yusef. Noong nakaraan, bumaba siya sa mortal na kaharian upang labanan si James. Nasaksihan ni Thea ang kanilang labanan at nakilala siya. Pagkatapos nito, tinalo siya ni James, na iniwan siya ng matagal na impresyon ng biyaya ng sangkatauhan. Nagulat siya nang makita siya. Nakatitig si Yusef kay Thea at sinabing, puputulan ko ang habol. Malubhang panganib ka. Ipasok ang aking kaluluwa sa kaluluwa ngayon, at manahimik. Huwag gumawa ng anuman. Kapag tama ang oras, ihahatid kita sa ligtas at tunog ni James. Panipi. Tumugon si Thea. Nag-set up ka ng napakalaking paningin para lamang mailigtas ako. Kalmado ang sagot ni Yusef, kinamumuhian ko ang kanilang mga pamamaraan. Dapat igalang ng mga magsasaka ang lakas at labanan ng patas. Ang tagumpay at pagkatalo ay dapat matukoy sa pamamagitan ng isang tunay na labanan. Ano ang halaga ng mga skim at panlilinlang? Sinabi ni Thea, kabilang ka sa ilang mga pagbubukod sa 49 na langit. Pinahahalagahan ko ang kilos, ngunit hindi mo mababago ang sitwasyon. Malakas na sinabi ni Yusef, malawak ka ni James. Kahit na siya ang aking kalaban, iginagalang ko siya. Sumang-ayon ako sa kanya na magkaroon ng labanan sa lahat ng aming lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6955. Yusef ay nagpahayag, ang sinumang maglakas loob ay makialam sa aming laban ay ang aking mortal na kaaway. Hindi mahalaga kung sino sila. Nakakakita ng pagpapasya ng Yusef, huminga ng malalim si Thea. Tulad ng malapit na siyang magsalita, isang nakamamanghang figure ang lumitaw sa walang bisa, na sinamahan ng isang flash ng maraming kulay na banal na ilaw. Hindi ka ba masyadong walang muwang, Yusef? Hindi na siya ang gobernador ng Yin na umiral mula sa Xyloria Aura, ngunit isang demonyo na nakikipag-away sa mga sekta ng Orthodox upang magdala ng sakuna sa Zymergy. Ang figure ay nagbago sa isang ilaw ng ilaw at darted sa Thea. Gayunpaman, bago lumapit ang lightsaber, naharang si Yusef at nahuli ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sumigaw ang figure, nag-iingat ka ba ng kamatayan, Yusef? Ang plano ay upang paksain ang demonyo. Lahat ng tao mula sa 49 na langit ay sumang-ayon dito. Kahit na anak ka ni Emperor Kadir, hindi mo ito masisira. Malamig na tumugon si Yusef, sinabi ko lang na asawa niya si James. Ang sino mang humipo sa kanya at nakakagambala sa aming kasunduan sa labanan ay haharapin ako. Matapos gumawa ng isang deklarasyon, itinapon ng Yusef ang ilaw sa walang bisa. Lumingon siya kay Thea at hinimok, ang oras ay ang kakanyahan, si Yin Governor. Mangyaring ipasok kaagad ang pulse Ares na ito. Panipi. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang pulse Ares sa kaliwang kamay, na sumabog na may nakasisilaw na banal na ilaw, na ganap na nakapaloob sa Thea. Ngunit tulad ng malapit na siyang mag-teleport ng Thea, isang nagniningas na pulang sword light na binaril mula sa isang distansya,
na hiniwa sa pamamagitan ng pulse Ares na may isang puff. Ang epekto ng suntok na ito ay kumatok kay Thea. Ang Yusef ay tumalikod ng galit at nakita ang isang matandang lalaki na may pulang buhok. Emperor Hayden, paano ka makagambala sa aking mga gawain? Inihayag ng matanda na si Emperor Hayden, malamig na sumagot, mag-ingat sa iyong mga aksyon, ikaw ay hindi para sa katayuan ng iyong ama, nakilala mo ang parehong kapalaran tulad ng demonyong ito, at ang lahat ay pagtatapos ng iyong buhay. Sinaksak ni Yusef ang kanyang mga kamao, handa ng pag-atake, ngunit pagkatapos ay isang napakatalino na lilang pula na lotus ang lumitaw sa malapit, at isang walang katapusang string ng mga makukulay na ilaw ng tibak na lumusot patungo sa Hayden. Boom! 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 Sa gitna ng nakagugulat na pagsabog, si Hayden frantically ay nagprotekta sa kanyang sarili at sinira ang lahat ng mga ilaw ng tibak na dumating. Gayunpaman, ang isang mas labis na alon ng mga ilaw ng tibak, na na-infuse ng mga naghihiganti na espiritu, ay nagmamadali na may mas malaking lakas. Sa oras na ito, natagpuan ni Hayden na mas mahirap na hadlangan ang mabangis na pagsalakay. Unti-unti, ang kanyang mga panlaban ay gumuho, at siya ay napuspos sa walang katapusang alon ng mga ilaw ng tibak. Nanlaki ang mga mata ni Yusef sa pagkabigla. Nang malapit na siyang makialam, napansin niya na nakaupo si Thea sa isang lilang pula na lotus. Bigla niyang tinawag ang isang makulay na tibak at ibinaba ito sa mga ilaw ng tibak. Ang isa pang malakas na pagsabog ay nagsimula, at ang pagbuo na nakulong kay Hayden ay nasira. Ang figure na nasusunog na may apoy ay kumatok ng libo-libong mga light years ang layo. Boom! Ang isa pang nagwawasak na pagsabog ay sumabog. Si Hayden, na tinusok ng maraming mga ilaw ng tibak, ay sumabog sa walang bisa. Ang kanyang laman at dugo na nakakalat sa paligid. Kasabay nito, ang kanyang apoy ay kumalat habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nawala. Tumingin si Yusef kay Thea at nagulat na nagulat, paano mo siya papatayin? Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6956. Binuksan ng tihi ang kanyang mga mata at sumagot si Aisaly, sinubukan niya akong patayin muna. Hinati ni Yusef ang kanyang mga labi, ngunit nabigo siya ng mga salita. Sa sandaling iyon, ang isang tinig na babaeng ethereal ay lumitaw mula sa walang bisa. Ang pinuno ng Hokon ay talagang nagtataglay ng kamangha-manghang lakas. Lumilitaw na lampas ka sa pag-save. Sabik na sumigaw si Yusef, Empress Hyacinth. Mabilis, magtago sa loob ng aking pulse Ares. Sa kasamaang palad, huli na. Sa isang pagsabog ng iridescent sa itaas ng kanyang ulo, isang figure na nakakuha sa isang mapula na damit na material, na nagmula sa isang mabangong aura. Pinalabas niya ang isang biyaya na tulad ng orchid na may mazeland na mga tampok, isang mabagsik na figure, at nakamamanghang kaakit-akit. Ang kanyang katawan ay nagpalabas ng isang kaakit-akit na samyo, at ang bawat galaw ay matikas. Matagal na hindi nakikita, maganda. Bumaba si Hyacinth, nag-flick ng kanyang mga manggas, at tumawa. Tiningnan ni Thea ang babaeng may interes at sinabing, hindi ko naisip ang isang mababang babae na tulad mo ay talagang maging isang empress. Tunay, ang 49 na langit ay nagtatago ng kanilang marumi ng maayos. Tumawa si Hyacinth sa sarcastic na pahayag. Ang mukha ng Yusef ay kumalas sa pagkabigo, ganap na nawalan ng mga salita. Napagtanto niya ang kanyang pagtatangka na iligtas ang gobernador ng Yin ay hindi kinakailangan. Malayo na siyang lumampas sa kanya ng lakas, marahil kahit si James. Inaanyayahan lamang niya ang problema sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikialam sa sitwasyon. Huminto si Hyacinth na tumawa, itinuro sa Thea, at sinabi, sa kabila ng pagbagsak mula sa iyong biyaya bilang isang mas mataas na nilalang, mananatili kang mayabang. Hindi mo ba napagtanto ang iyong katayuan ngayon? Wala kang ngunit isang mababang pagkatao. Ano ang tama na kailangan mong tawagan akong marumi? Nakaupo sa lila-pula na sagradong lotus, nag-alok si Thea ng isang matahimik na ngiti. Walang halaga ng galit ang magbabago ng katotohanan. Alam ko ang iyong kasaysayan. Bumalik si Hyacinth, kaya ano? Naghahari ako ngayon. Ikaw ay isang demonyo na naghihintay na matanggal. Sa buong kasaysayan, ang mabuti at masama ay nanatiling hindi magkakasundo. Ang isang nilalang na tulad mo ay nararapat na masira at mabawasan sa alikabok.
Si Thea arch isang kilay at sumagot ng may libangan, "Aking, ngayon na mas matanda ka, ang iyong bluster ay lumala. Lumilitaw na hindi ka nabigo sa pagdaos ng mga apoy sa loob." Nagalit, itinulak ni Hyacinth ang kanyang ulo sa walang bisa at tinawag na Colossal Phantom Palms. Sa pamamagitan ng isang malalakas na pag-crash, ang langit ay puno ng maraming mga palad ng phantom na nakadirekta patungo sa lilang pula na lotus ng Thea mula sa lahat ng direksyon. Sa hindi inaasahan, ang mga palad ng multo ay walang kahirap-hirap na nasisipsip sa lotus kapag nakikipag-ugnay, nawawala ng walang bakas. Inihayag ni Hyacinth sa hindi paniniwala, "Ikaw, nagmana ka ng mga kapangyarihan ni Taishi. Pinahihintulutan kita, sigurado ako na dapat kang pagod ngayon. Ang aking tira." Ang Thea ay sumabog ng isang walang malasakit na ngiti at pinalawak ang kanyang mga braso, walang kahirap-hirap na tinawag ang hindi mabilang na mga kamay ng phantom. Sa nakasisilaw na mga banal na ilaw, sisingilan sila pasulong at agad na napapalibutan ang Hyacinth. Bigla, namamagitan si Yusef at sinampal ang mga kamay ng multo sa kanyang napakalaking tibak. Malakas ang sinabi ni Yusef, "Maaari mong ipagtanggol ang iyong sarili ngunit hindi ka makukuha ng isa pang buhay. Ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon ay magiging malubha, kahit nasa kabila ng mga kakayahan ni James." Si Thea ay sumigaw, "Mga kahihinatnan. Sa akin, ako ang dahilan, at ang aking asawa ang epekto. Dapat bang may magtangka na hamanin tayo? Dapat silang maging handa upang matugunan ang kanilang pagkamatay." Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, pinakawalan ni Thea ang isa pang alon ng mga kamay ng phantom, na agad na sumulpat sa mga ilaw ng tibak. Natagpuan din ni Yusef ang kanyang sarili ay napapabagsak din sa loob ng napakalaking pagbuo ng tibak. Habang ang pagbuo ay galit na galit, ang mga nakamamatay na hiyawan ay sumabog, na naghahalo sa spray ng dugo na sumisid sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, 5 nagliliwanag na mga daloy ng lila gintong ilaw na biglang bumagsak mula sa iba't ibang mga puntos sa walang bisa. 3 ang sumulong sa mahusay na likhang pagbuo ng tibak ng sword habang ang natitirang 2 home sa Thea. Sa pagmamasid na ito, nagpakawala ng isang hindi kanais-nais na snort, na tinawag ang 2 lila pula na lotus at 2 clones, na lumitaw upang makisali sa mga assailant. Ang 2 panig ay sumabog ang digmaang sumabog sa isang buhawi ng paggalaw. Pangunahing nagtatrabaho ang mga kasanayan sa madilim na langit na landas, na na-infuse ng mga elemento ng hakbang ni James na hakbang at form ng Dawnblaze. Hindi siya maglakas loob na tawagan ang kanyang sarili na pinakamalakas na kaharian, ngunit sigurado na ang pangalawang lugar ay tiyak na pag-aari sa kanya. Boom! Habang ang mga clone ng Thea ay nakikibahagi sa 2 kalaban, ang pagbuo ng tibak ni Thea ay nabasag sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. 5 ethereal figure ang lumitaw, at pinalaki sa walang bisa. Kabilang sa mga ito ay tumayo sina Emperor Harkon at Yusef, kasama ang 3 iba pang mga emperador, na nakaayos sa isang mabisang porma sayon. Isumite, at ang iyong buhay ay maiiwasan, demonyo. Kung ang pagdanak ng dugo ang nais mo, alamin na ikaw lamang ay hindi sapat. Ipatawag ang iyong asawa, James. Panipi, ang mga kapangyarihan ni Taishi ay walang kahanga-hanga. Mayroon kaming 42 emperador dito, at lahat ay nasa Declan Mahayana. Mahinahon na ngumiti si Thea sa harap ng kanilang mga mapagmataas na pag-angkin. Ang iyong Panginoon ay natatakot sa pag-iwas sa kanyang reputasyon kaya't nagpadala siya ng ilang mga pawns bilang mga sakripisyo. Sa palagay mo ba ay may maraming pasensya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,957. Tulad ng tinig ni Thea, ang kanyang mga kapangyarihan sa loob ng lilang pula na lotus ay pinagsama at pinatindi, na naging sanhi ng mabilis na pag-ikot. Ang kanyang Marquesas power at Taishi power na nakalagay sa loob ng lotus ay pinagsama, na nagbibigay ng pagtaas sa maraming masigla, bagong-bagong banal na bola ng enerhiya. Ang mga bola ng enerhiya ay bumaba ng tumpak sa namumulaklak na mga lotus. Sa pakikipag-ugnay, sumabog sila ng mga nakasisilaw na ilaw at basag na bukas upang ibunyag ang mga hinlalaki na laki ng hinlalaki na kahawig ni Thea. Kahit na ang kanilang mga mata ay nanatiling nakasara, naligo sila ng enerhiya ng lotus at binuo sa loob ng isang banal na ilaw. Agad na nahuli si Hyacinth at binigkas, primordial spirit nurturing.
Hindi natin hayaang magtagumpay siya, o kung hindi man ang kanyang kapangyarihan ay lalampas sa 3 kayamanan. Ito ay imposibleng talunin ang demonyo na ito noon. Panipi, inilabas niya ang isang pag-agos ng mga makukulay na banal na ilaw, na binabago ang mga ito sa mga siksik na ilaw ng ilaw na nakakasakit patungo sa Thea. Ang iba pang mga emperador ay mabilis na sumunod sa Sot, na pinakawalan ang kanilang pinakamakapangyarihang mga kasanayan sa isang pinagsama-samang pag-atake. Hindi mabilang na mga palad ng Phantom, lightsabers, gintong karayom, at talismans ay nag-clash laban sa isang makulay na hadlang na itinayo ng lila-pula na lotus sa ilalim ng Thea. Ang mga pagsabog ng kulog ay nagsimula. Hindi natukoy, rally ng Hyacinth ang mga emperador, na hinihimok silang doble ang kanilang mga pagsisikap. Gayunpaman, ang hadlang ay naimbak ng kapangyarihan ng Taishi at hindi maiiwasan kahit na sa pinakamalakas na Declan Mahayana. Habang patuloy na pinangangalagaan ni Thea ang mga primordial na espiritu sa loob ng Lotus, si Hyacinth marshaled higit sa 100 ng mga emperador upang mapalakas ang kanilang pag-atake. Pinagsasama ang kapangyarihan ng 20 powerhouse sa Declan Mahayana, naglunsad sila ng isa pang mabangis na pag-atake. Unti-unti, ang mga bitek ay nagsimulang bumuo sa hadlang habang tumindi ang walang tigil na pag-atake. Sa sandaling iyon, si Thea ay hindi nagawa sa pag-aalaga ng kanyang mga primordial na espiritu. Ang bawat isa ay umabot lamang sa 7 hanggang 8 taong gulang, at ang pinakamalaking ay halos 10. Ang kanyang orihinal na plano ay upang alagaan ang hindi bababa sa 6 na mature na primordial na espiritu, dahil bibigyan ito ng kumpiyansa na harapin kahit na ang 5 mga emperador ng landas. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi pupunta alinsunod sa kanyang inaasahan. Ang mga browser ng Thea ay lumabo pagkatapos na madama ang hadlang sa gilid ng pagbagsak. Inihayag niya ang kanyang kamay, at ang 3 kabataan na primordial spirits ay sumabog mula sa Lotus. Agad silang nagbago sa mga guhitan ng ilaw at tinusok sa pamamagitan ng bali ng hadlang. Swoosh! 3 matalim, sunod-sunod na mga tunog ang umalangaw-ngaw, at ang mga ilaw ng taybak na nagmula sa 3 primordial na espiritu ay mabilis na tinusok sa mga katawan ng umaatake ng mga emperador, na nagdulot sa kanila na sumabog bago ang mga nakakatakot na mata ng mga manunood. Sa isang instant, ang dugo at laman na nakakalat, na nakapaloob sa kalangitan sa isang mapula-pula na ambon habang ang shockwave ng pagsabog ay rippled sa lahat ng direksyon. Ang mga kalapit na emperador ay lumipad palayo, nag-ubo ng dugo at nagpapanatili ng mga pinsala sa libingan. Nasaksihan ang malalakas na paningin na ito, ang mga nakaligtas na emperador ay nakatayo sa pagkabigla. Wala namang inaasahan ang mga primordial na espiritu ng Thea na gumamit ng gayong kakilakilabot na lakas, na may kakayahang mapawi ang isang powerhouse sa Declan Mahayana na may isang solong welga. Habang nakikita nila ang crumbling air barrier at ang hindi mabilang na mga primordial na espiritu sa namumulaklak na mga bulaklak ng Lotus, isang chilling realization na nasira sa mga emperador na ito ay nahaharap sa totoong kakilakilabot. Ang mga iyon ay hindi mga inosenteng sanggol ngunit ang mga instrumento ng pagkawasak na nagawang magtapos ng buhay sa loob ng ilang segundo. Kung itulak sa kanilang mga limitasyon, ilan ang mga emperador ng Declan Mahayana na kailangang isakripisyo kahit na lumapit sa kanilang kalaban. Gayunpaman, habang sinadya nila ang kanilang susunod na paglipat, sumigaw ang mga hiyawan mula sa likuran ng kanilang grupo. Umikot si Hyacinth, upang masaksihan lamang ang isang malabo na paggalaw sa likuran nila. Ang isang madilim, mabilis na sibat ay na-clear sa pamamagitan ng mga gintong katawan ng mga emperador na may walang tigil na puwersa, na iniiwan ang mga nakagaganyak na sugat sa paggising nito. Ito ay isang kakilakilabot na paningin upang makita. Ito, bago matapos ang pagsasalita ni Hyacinth, isang sibat ang sumabog sa harap ng kanyang mga mata at pinalamig siya sa lugar. Haha, ito ay sobrang saya. Hindi ko napapatay ang napakaraming mga Diyos sa edad. Isang boses ang sumigaw, na puno ng malisya at kalupitan na nagmula sa figure na nakatayo sa harap ng hadlang. Siya ay nakasuot sa isang itim na balabal at may brandish isang DUGODRENCHED sword. Morgoth, natigil si Hyacinth, ang kanyang macelan na katawan ay nanginginig sa takot. Bumalik ka na, Panipi. Pinahihit ni Morgoth ang kanyang sibat at lumingon sa kanila ng isang menacing smile. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 6958. Nasiyahan ka ba sa bilis na ito, James? Tanong ni Morgoth. Hindi ito masama, muling nagsalita si Morgoth, sa oras na ito sa tinig ni James. Pinalawak ni Hyacinth ang kanyang magagandang mata sa kawalan ng paniniwala. Ikaw ay isang pagsasanib ng Morgoth at James. Kayong mga demonyo talaga. Bago siya makatapos, isang matalim na sakit ang sumakay sa kanyang katawan. Nakatingin sa ibaba, nakakita siya ng isang nakanganga na sugat sa kanyang panghuli gininto ang katawan. Pagkalipas ng isang segundo, isang trahedya na hiyawan ang sumabog mula sa likuran niya, at isang emperador na ang katawan ay tinusok na sumabog. Sunod-sunod, maraming higit pang mga emperador na baluktot sa sakit at sumabog ng paisa-isa. Ang 40th langit ay may dugo na umuulan mula sa mga himpapawid at mga bahagi ng katawan na nakakalat sa lahat ng dako. Ang mga kaluluwa ng mga emperador ay naiwan ng walang sisidlan at maaari lamang tumakas sa gulat. Nasaksihan ng Hyacinth ang nakakagulat na mga eksena na nagbukas sa harap ng kanyang mga mata. Natakot siya sa kabila ng mga salita habang tinitingnan niya si Morgoth. Hindi ba nila sinabi na ang isa ay magiging walang talo at maaaring mangibabaw sa mas malaking larangan matapos maabot ang Declan Mahayana? Ano ang nangyayari ngayon? Ang mga emperador na iyon ay nagtitiis ng hindi mabilang na mga paghihirap at pagdurusa upang maabot ang ranggo ng Declan Mahayana. Gayunpaman, madali silang pinatay ng walang kahit na pagkakataon na pigilan. Kaya't ang pagiging isang emperador at pag-abot sa Declan Mahayana ay wala sa lahat. Bigla, isinubo ni Hyacinth ang isang malaking bibig ng dugo at tinitigan si Morgoth sa hindi paniniwala. Ikaw ba si Morgoth o James? Hindi sumagot si Morgoth, bigyan mo ang iyong mga respeto, at maaari kong malaya ang iyong kaluluwa. Hyacinth stammered, ikaw. Sinabi ni Morgoth, ang babaeng ito ay medyo kawili-wili, James. Saksak natin ang kanyang gintong katawan at panatilihin ang kanyang kaluluwa. Siya ay magiging isang angkop na asawa para sa isa sa iyong mga kaibigan. Panipi. Ang tinig ni James ay nagmula sa bibig ni Morgoth. Sinusubukan mo bang iinsulto ang aking mga kaibigan? Paano magbibigay ng isang Nolalanta na bulaklak tulad niya sa isang kaibigan? Itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay, naglabas ng isang malakas na siga patungo sa Hyacinth, at incinerated siya. Gamit ang isa pang alon ng kanyang kamay, hinawakan niya ang mga walang magawa na kaluluwa sa kanyang kamay. Pagkatapos lamang ay lumingon si Morgoth, kamay sa likuran ng kanyang likuran, at tiningnan ang basag na hadlang sa harap niya. Huwag kang mag-alala, mahal. Narito ako. Ang iyong primordial na espiritu ay masyadong mahalaga upang magamit para sa normal na paglilinang. Dapat mong gamitin ito upang isama ang tatlong kayamanan. Bibigyan kita ng oras upang makumplito ito. Naupo si Thea sa lotus, natigilan. Bumalik pa rin siya, o baka hindi na siya umalis. Ang matigas na tao na ito. Wala talagang huminto sa kanya. Tila kami ay nakalaan upang mabuhay o mamatay ng magkasama. Ano ang magagawa ko? Nagmahal ako sa taong ito. Mabilis na nakatuon si Thea sa pagpabilis ng pagsasama ng kanyang mga kapangyarihan upang mapangalagaan ang mga primordial na espiritu, na naghahanda na linangin ang tatlong kayamanan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6959. James ay tumayo sa labas ng pader ng hangin at ngumiti ng mainit sa Thea sa kabila ng kanyang katahimikan. Sa pamamagitan ng isang pagtaas ng kanyang kamay, isang malawak na likas na enerhiya ang sumulong sa pagbagsak ng hadlang ni Thea, agad na ibalik ito sa orihinal na estado nito. Pagkatapos ay inalog ni James ang kanyang katawan, na naghihiwalay kay Morgoth at bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Nagmamadali ang tanong ni Morgoth, ano ang ibig mong sabihin, James? Hindi ba kami pinagsama ng maayos? Ito ay perpekto para sa amin na makipaglaban sa nilalaman ng aming puso. Bakit hiwalay ngayon? Panipi. Si James ay nagambala ng walang tigil, manahimik ka. Marami kang pinag-uusapan. Nakakainis na manatiling pinagsama sa iyo. Tumawa si Morgoth, ayaw mong mailantad, di ba? Maaari akong kumilos bilang iyong takip. Sumingit si James, hindi pinansin ang mga pahayag ni Morgoth. Nais niyang iwasan ang paglantad sa kanyang sarili dahil ang mga kalaban ay hindi kumilos. Ngayon na ang mga powerhouse mula sa 49 na langit ay ipinadala,
Malinaw na nakita na nila sa pamamagitan niya. Ito ay sa halip ay hanggal na ipagpatuloy ang kilos dahil hindi na kailangang itago ang anuman. Bukod dito, ang bitag sa 40th langit ay naaktibo na. Nagpadala sila ng higit sa 40 emperador sa Declan Mahayana upang matrap ang mga ito at isinaaktibo ang Wolfenite Formation. Maliwanag, ang kanilang layunin ay hindi lamang upang matrap lamang ang mga ito. Nilalayo nilang makuha ang 3 malaking target, kabilang ang mga sekta na hindi karapat-dapat, kasama ang ako, Thea at Morgoth. 40 emperador ay hindi sapat para dito. Ang tunay na mastermind ay lilito sa lalong madaling panahon, malamang na magdadala ng hindi bababa sa 5 mga emperador ng landas. Bukod sa pagtulong kay Thea na isama ang kanyang 3 kayamanan at pagbutihin ang kanyang lakas, hindi na ako makapaghintay. Dapat kong gamitin ng maayos ang aking trump card. Matapos ang isang maikling pag-aatubili, nakipag-ugnay si James sa nakulong na kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth. Ano sa palagay mo ang tungkol sa isang pusta? Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagtanong, anong uri ng pusta? Kung ikaw at ako ay pinagsama, makakatulong ako sa iyo na mabawi ang iyong 5 espiritu, sagot ni James pagkatapos ng isang maikling pagkabigla. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay sumiksik, hindi mo pa matagumpay na isinama ang iyong 5 espiritu. Sumagot si James, hindi kami pareho. Ang 5 espiritu ko ay may higit na pagka-senior kaysa sa iyo. Si Morgoth ay hindi nagsasalita sa kanyang mga salita. Pinaliwanag ni James, sweetening ang deal, matutulungan kita na makakita ng ibang bersyon ng iyong sarili. Sa totoo lang, makakatulong ako sa iyo na makita ang 2 bersyon. Sila ay magiging mas malakas kaysa sa dati. Tinanong ni Morgoth, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni James na nakangiting, kung ikaw at ako ay sama-sama, ang aming pinagsamang lakas ay sapat upang matanggal ang lahat ng mga emperador sa Declan Mahayana. Samantala, kung pinagsama ang Lycia sa iyong iba pang kalahati, naninindigan kami laban sa 5 mga emperador ng landas. Ang huling bargaining chip ay, syempre, ang aking asawa. Kapag isinama niya ang kanyang 3 kayamanan, na sinamahan ng aming lakas, maaari nating labanan ang 5 emperador ng Dao. Tinutokso ng kanyang alok si Morgoth. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, tinanong niya, sigurado ka? Naturally, maaari mong piliing tanggihan. Kapag ang 5 mga emperador ng landas, pagsamahin kita sa iyong iba pang kalahati. Gayunpaman, maging sa iyong sarili upang makatakas. Agad na nahulog si Morgoth sa tahimik na pagmumuni-muni. Nalaman niya ang lakas ng 5 landas ng mga emperador. Kung wala ang tulong ni na James at Thea, kahit na pinagsama niya ang kanyang iba pang kalahati, siya ay muling maisil. Ang mungkahi ni James ay magpapahintulot sa kanila na lumikha ng 2 peerless powerhouse na may kakayahang labanan laban sa 5 landas na emperador. Bukod dito, hindi nila kailangan ng oras upang ayusin. Sa tuktok ng iyon, ang supernatural na kapangyarihan na nilikha sa puwang ng Taishi ay maaaring pumatay ng ilang dosenang mga powerhouse sa Declan Mahayana. Matapos magtagumpay si Thea sa pagsasama ng kanyang 3 kayamanan, hindi sila magkakaroon ng 50% na pagkakataon laban sa mga emperador ng landas. Ito ay ang pinakamahusay na pagkakataon na mayroon silang pagtagumpayan ang kanilang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,960. Ang tagumpay ng kanilang plano ay nakasalalay sa kinalabasan ng paparating na labanan. Malinaw na inilalaan ni James ang lahat ng magagamit na mga mapagkukunan bilang paghahanda. Matapos ang isang maikling pagpos, nagpabuntong hininga si Morgoth, gagawin ko ito. Gayunpaman, mayroon din akong kondisyon. Panipi. Magpatuloy. Tumanggo si James. Iminungkahi ni Morgoth, iwasan natin ang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang aming pangunahing layunin ay hindi dapat patayin ang mga emperador ng landas. Dapat itong makahanap ng isang pagkakataon upang matiyak ang ating kaligtasan at pagtakas. Chuckled James. Inis, tinanong ni Morgoth, ano ang nakakatawa? Hindi lamang inaasahan. Upang makita ang dating walang awa na demonyo na nagpapakita ng madiskarteng acumen ay nakakatawa, sagot ni James, ang kanyang tono na sumasalamin sa sorpresa. Si Morgoth, malinaw na hindi nasisiyahan, nagretort, ang aming lakas ay hindi sapat, upang magsimula.
Ang pakikipag-ugnay sa walang saysay na mga laban ay magiging isang kahihiyan lamang sa ating sarili. Isinama mo na ang 3 kayamanan. Dahil sa oras, lalakas ka matapos na isama ang 5 espiritu. Hindi pa huli ang paghihiganti noon. Ang oras ay nasa tabi mo. Iyon ang dahilan kung bakit sila napunta sa sobrang pagsisikap na mag-orkestra ng bitag na ito para sa iyo. Dapat mong maunawaan ito ng mabuti. Totoo, ngunit kailangan ko pa rin ang lakas upang malampasan ito. Natahimik ang kaluluwa ni Morgoth, na pinag-isipan ang mga salita ni James. Imposibleng makatakas. Ang 49 na langit ay nagsumite ng isang malakas na porma sayon, na hindi nag-iiwan ng pagbubukas para sa kanila na umalis. Hindi mailantad ni James ang katotohanan sa harap ng kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, kung hindi man, mapapawi nito ang kanyang moral. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangwakas na card ng trumpeta. Kung wala ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, ang tagumpay ay hindi maaabot. Sa gitna ng pag-igting na ito, nag-ambala si James sa mga sigaw na nagmula sa espiritu ni Morgoth. Inihayag ng espiritu ni Morgoth, babae ka pa rin, pagkatapos ng lahat, Franna. Paano ka magiging walang kabuluhan? Nagretort si Lysia, ha? Bilangin ang iyong sarili na maswerteng kasama kita. Paano mo ako tinanggihan? Nagprotesta ang kaluluwa ni Morgoth, ikaw ay isang babae. Ayaw kong pagsamahin ka. Wala ba akong dignidad? Naririnig ang kanilang mga squabbles, inatras ni James ang kanyang zen at na-focus sa kanila. Sa sandaling iyon, hinayla ni Lysia ang tainga ng espiritu ni Morgoth, na ipinakita ang kanyang autoridad. Si Morgoth ay kamandat sa paghihirap habang paulit-ulit siyang tumawag kay James. Namagitan si James, sapat na. Kung isaalang-alang mo akong kaibigan, susundin mo. Ang Lysia ay may higit na karanasan sa labanan kaysa sa iyo. Sa kanyang tingga, papatayin mo ang natitirang mga emperador. Marahil ay magbibigay sa amin ng isang pagkakataon upang makatakas sa bitag na ito. Ang aming buhay ay nasa linya ngayon. Panipi. Nang marinig ang mga salita ni James, si Morgoth, kahit na sa una ay lumalaban, unti-unting tinanggap ito. Ang TVE ay nagmamay-ari ng 2 kababaihan para sa iyong kapakanan, James. Hindi mo maaaring. Tinapik ni James ang dibdib ni Morgoth, pinutol siya. Agad na sumugod si Morgoth sa Lysia at pinagsama sa Lysia na parang pinigilan ng isang bagong pagganyak. Hoy, huminahon ka. Bulalas ni Lysia, at ang kanyang tinig ay sumakay habang agad na sinisingil si Morgoth. Bumantong hininga si James. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran at ngumiti. Gamit ang 5 landas ng mga emperador, nagpasya si James na pahintulutan ang espiritu ni Lysia at Morgoth na pagsamahin at talunin ang natitirang 20 o kaya mga emperador. Mayroon siyang 2 kadahilanan upang subukan ang kanilang pinagsamang lakas at payagan silang magsagawa ng bagong supernatural na kapangyarihan. Bigla, naramdaman ni James ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagmamay-ari sa kanya. Hindi ka makapaghintay, maaari mo ba? Sinabi ni James na may libangan. Nag-iingat ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, darating ang isang matandang kaaway. Magbabantay. Tumanggo si James at lumingon sa walang bisa. Nakita ang isang kumikinang na crane na kusang bumababa mula sa kalangitan habang pinakawalan nito ang isang sigaw na sumigaw sa espasyo. Ang isang taong may buhok na pilak na nakasuot sa isang itim at puting balabal ay nakasaksi sa itaas ng crane. Sa kanyang kamay, may hawak siyang bote ng Snow White.